Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, July 26, 2025. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, patuloy ang paghina nitong si Bagyong Emong habang patuloy pa rin nakakaapekto itong southwest monsoon o hanging habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Bahagya pang ang humina itong si Bagyong Emong bilang isang tropical storm, habang kumikilos ito papalayo ng Batanes area. Huli nga itong namataan sa layong 260 kilometers east-northeast ng Itbay at Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos pa northeastward sa bilis na 30 kilometers per hour. Kahit nga humina na itong si Bagyong Emong ay may nakataas pa rin na tropical cyclone wind signal number 1 sa bahagi ng Batanes. Dahil dito ay asahan pa rin yung minimal to minor impact mula sa malalakas na hangin na may kasamang malalakas na mga pagulan. Inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Emong anumang oras ngayong araw. Patuloy pa rin itong hihina dahil sa unfavorable environment. Posible nga itong maging isang low pressure area na lamang habang pumapasok ng East China Sea mamayang gabi o bukas ng umaga. Hindi na rin inaalis ang posibilidad ng bahagyang pagbilis ng paghina nito. Maliban nga kay Bagyong Emong, may dalawang bagyo pa na binabantayan na parehas nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa nga dyan ay si Bagyong Francisco na dating si Bagyong Dante. Nahuli namang namataan sa layong 615 kilometers north ng Itbay at Batanes. Humina na rin ito at isa na lamang tropical depression. Habang yung isang bagyo na nasa labas din ng Philippine Area of Responsibility ay si Bagyong Rosa na nasa tropical storm category. Huli naman itong namataan sa layong 2,350 kilometers east ng Northern Luzon. Ang dalawang nasabing bagyo ay malayo sa ating kalupaan at walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, dahil nga sa epekto nitong si Bagyong Emong, asahan sa Batanes area ang rains with gusty winds, posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa, due to moderate to heavy rains with at times intense rains. Minimal to minor threat to life and property due to strong winds. Habang sa Zambales naman, Bataan, Occidental Mindoro, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley ay asahan naman yung monsoon rains na dulot nitong southwest monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to heavy with at times intense rains. Habang sa Metro Manila, Calabarzon, Western Visayas, Negros Island Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon at Mimaropa, ay asahan naman yung occasional rains na dulot pa rin ng southwest monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to heavy rains. Habang sa buong bahagi ng Bicol Region, ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms na dulot pa rin ng southwest monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, ay asahan naman yung bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot pa rin ng southwest monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay may nakataas pa rin tayo na gale warning sa mga seaboards ng Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands at Isabela. Payo ng Pag-asa ay huwag munang pumalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyan pandagat sa mga nasabing seaboards dahil inaasahan pa rin yung maalon hanggang sa napakalon na karagatan. So, inamok po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Keep safe, everyone.